Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction ang post ni Attorney Rowena Guanzon sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, Castro, Abante, Guanzon. Napakasimple. And I'm sure nakangiti yun. Okay, ito na, Battle of Spokesperson. Nakakagulat po yung biglang inappoint ng House si Attorney Princess Abante na spokesperson nila. Para bang kung may Claire Castro sa palasyo, meron ding Princess Abante sa Kamara. Kumusta na lang ating OBP? Pabayaan na lang ba natin? Wala siyang spokesperson? Kaya itong si Kipicho ang nagsimula ng idea na yan na dapat ang OBP magkaroon din ng spokesperson. Although ang inire-recommend niya yung Kung Fu actor ba yun? Actress. Actor, bigla. Sumingit si Attorney Rowena Guanzon, nabasa ko. Sabi niya, pwede naman ako. Wala na. Doon na nagsimula yung idea na Attorney Guanzon magiging spokesperson ng OBP, Pantapat, Anti-Claire at Princess Abante. Post ni Kitty Duterte kahapon. Ang dami nang nag-comment, nanood. Payag ba kayo, Attorney Guanzon o BP spokesperson? Siyempre, payag. So ito ngayon, mismo na si Attorney Guanzon nag-post na sa kanyang official page, Castro, Abante, Guanzon. Bring it on. Ano kaya mangyari kung magkatotoo, no? Parang ito, biro-biro lang, ano? Ako, bibihira akong mag-comment. Ano lang ako, nagbabasa. Kaya lang, napakomment ako dito sa post ni nitong my salute and admiration to Attorney Rowena Guanzon. Itong mga comments na nababasa ko mismatch sa attorney. Although abogado yung dalawa, kailang kung sa paano natin kung sa grade ba, parang grade 1, grade 2 lang itong Claire and Princess. Si Attorney Guanzon, college level na. Parang ganun. Layo ng agwat, experience-wise. Kasi, hindi siya basta-basta abogado. Itong Attorney Rowena Guanzon natin, commissioner siya, former commissioner ng dalawang ahensya. Hindi basta-basta ahensya, constitutional body ito, COA at saka COMELEC. Ano ngayon ang ipantatapat nila? Maliban pa sa UP Law Professor at Mayor ng Cadiz. Kaya, grabe, I don't know kung anong magiging reaksyon ng palasyo at ang Kamara kung matuloy ito na i-designate ni VP Sara na spokesperson niya si Attorney Rowena Guanzon. Although maraming nagsasabi nga, dilawan man yan. Yes, dilawan siya. Kaya lang, dilawan na may prinsipyo. May nababasa akong mga comments dito na pag nagsalita si Attorney Guanzon, sabi nila, it makes sense, may punto palagi, may laman palagi pag nagsalita. Kaya dito na ako bumibilib itong attorney na ito na nung una iinisan natin, kinasusuklaman natin nung halalan pa nung 2022 dahil anti-Marcos siya. Tayo, hindi pa tayo nabudol noon. Akala natin matino itong sinusuportahan natin na inakusahan na mga Marcos yan, mga magnanakaw, mga walang alam. Hindi tayo naniniwala nun. Ito na ngayon. Ano nang nangyayari? Totoo.
yung sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Yung mga kasama ni Attorney Rowena Guanzon na mga dilawan na bumabatikos din sa mga Marcos nung una, nasaan na sila ngayon? Ayun, kakampi na sila. Ang naiwan na lang, ang may prinsipyo, itong si Attorney Rowena Guanzon. Okay, malala ko yung, may nabasa akong post ni Joey De Bebre, speaking of dilawan, itong Senate presidency. Ang manok ng Marcos Jr., si Escudero. Tapos ang kalaban niya, Tito Soto. Hindi nila kayang kontrolin si Tito Soto. Independent ito. Saan ang boto ng tatlong dilawan? Riza, Bam, and Kiko. Sa post ni Joey De Bebre, sabi niya, narinig ko lang. I don't know anong source niya. Narinig ko, si Riza, ang gusto niyang Senate President, si Tito Soto. Si Bam at Kiko, ang gusto nila, si Cheese Escudero. So, anong ibig sabihin nun? Wala na. Ang tinatawag noon na legitimate o genuine opposition, wala na ngayon. Kaya nga, yung Unipink, yun na yung bagong tandem ngayon kasi nawala naman ang Uniteam. Talagang irreconcilable na ang Marcos Duterte. Kahit sinasabi pa ng Pangulo na ayoko ng kaaway, gusto ko ng kaibigan, gusto kong makipag-reconcile. Hanggang salita lang yun. Reconciliation, tapos in-appoint niyang PNP chief ang general na gumalaw sa katuparan sa pag-aresto sa Tatay Digong. Reconciliation ba yun? So, balik tayo sa mga dilawan na wala na. Tactical alliance na sila. Nawalan na sila ng yung dati nilang ipinaglalaban. Si Attorney Guanzon na lang talaga ang naiwan. Kaya nga, huwag kayong maglala. Dilawan yan na may prinsipyo. Anti-Marcos yan, true and true. Tayo, DDS, ako, Marcos loyalist pa rin ako hanggang ngayon. Yung Marcos Senior. Kaya lang itong Junior, talagang wala na. So, good luck. Sana matuloy. Bardagulan, Guanzon versus Auntie Claire and Princess Abante. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong po kayo na malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo po natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng yero at pako para magkaroon ng mas disenteng bahay ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ay nangalamat mi sa Ginoo nga nakabalay mi. Dili mi makabalay og wala mi hinabangi sa impulsor. Ala inangin ka. Tutulong kinong sila. Ito ka magalang. Kani min salamat iwa sa balay dayon na big tuloan ang dayo oy. Ito basin na. Relax ka kan sa udan. Ayaw na kayo. Yan bay. Dai. Karon managid ang balay ni Ante. Bago niyang balay. Karon Ante unsa ang imong ika-istorya nga humanagid Ante imong balay, nakatop na gyud ka. Nangalamat ko nga nakabalay na ko wa na itulo. Nalamat gyud ko sa Ginoo nga
nag-insure ani nga nakahuman gid ko balay. Ay wala ko'y abuhan o kuan, wala ko'y hinabangi. Sige ante, salamat.